ng Biblia para walang lusot. Ano ba ang sinasabi sa Biblia tungkol po sa babae ayon sa Biblia? Okay? Titingnan natin tayo. Sa Biblia, sa Roma 7, versikulo 3, sinasabi dito, I quote, "Kaya nga ang babae tatawaging pangangalan niya kung magpapapakasal siya sa ibang lalaki. Ito ay kung buhay pa ang kanyang asawang lalaki. Ngunit kapag ang kanyang asawa ay namatay na, siya ay malaya na sa kautusan. Hindi siya tatawaging mangangalan niya kahit na magpakasal siya sa ibang lalaki." In short, in Christianity, ang babae ay bawal magpakasal sa ibang lalaki kahit sila naghiwalay habang buhay pa ang isa. Vice versa. Hindi lang babae, lalaki rin in Christianity. That's why maraming Kristiyano sa Pilipinas, mga artista, mga mayaman na mga Pilipino, saan sila magpakasal? Karamihan ng artista sa atin, saan magpakasal? Sa Amerika, sa Europa magpakasal. Bakit? By divorce. Sa Pilipinas, walang divorce. Bakit? Kasi ang Pilipinas, Christian country, walang divorce. So ang batas sa Christianity ayon sa Biblia, kung magkakahiwalay ang babae at lalaki, Mr. and Mrs. magkakahiwalay, ang lalaki ay bawal mag-asawa. Ang lalaki ay pwede lamang mag-asawa siya, pangalawa, kung patay na ang unang Mrs. Vice versa din. Ang Mrs. ay hindi siya magpakasal ng ibang lalaki habang buhay pa ang kanyang husband. Bakit? Bawal po sa kasulatan. Ayon po sa Biblia. Example lang dito ako sa Qatar. Example lang. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Kayong mga lalaki dito. Nagtrabaho kayo sa Qatar, nagpapawis kayo kahit sa init. Pag alis ninyo sa iyong bansa, sa inyong pamamahay sa Pilipinas, may isang anak kayo. After 2 years, pagbalik nyo, dalawa na ang anak ni Mrs. Tanongin mo si Mrs. Ano man, pag alis ko isang anak lang kahit dalawa na. Ano ang sasagot ng Mrs.? Gagalit pang Mrs. ko minsan Buti nga, hindi ka nagsakripisyo niyan So anong gagawin mo nga ikaw ng lalaki? O kung naabutan mo ang iyong Mrs. ay nangangalo niya, anong gagawin ng lalaki? Siyempre, hindi ka na. Imagine, pagdating mo sa, 2 years ka na wala, pagdating mo, buntis yung misis mo, magustuhan mo ba? Di hiwalayan mo. Hiwalayan mo, siyempre. Kung talagang na-inlove ka, pwede mong hindi walayan. Kung na-inlove na patay-patay na-inlove ka. Pero kung na-inlove ka, may moral ikaw, hiwalay yung misis mo. Tapos, ano mangyari? In Christianity, bawal mag-asawa ang misis mo sa iba. Bawal ka rin mag-asawa. Bakit ba naipiktuhan ako? Ang misis ko lang nangangalo niya, pati ako ay may kasalanan, parang pinaparusahan ako. Parusa po sa isang lalaki kung hindi siya makaasawa. Totoo po? Pag ang lalaki ay gusto ng babae at hindi ka makaasawa, dahil sa batas ng Christianity, bawal ka mag-asawa muli dahil buhay pang iyong misis, kahit siya ay nabuntis sa iba, ay bawal in Christianity. So, anong gawin mong lalaki ka? Kasalanan mo ba nga maghanap ng babae at magpakasal ng ibang babae dahil ang una mong pinakasalan ay nagpagamit ng ibang lalaki? Ngayon, hindi ka makapakasal ng isang babae. Kasalanan mo ba? Ay mapilitan ka, tunay ka na Kristiyano, huwag kang magpakasal dodong dahil ayon sa Biblia, bawal po magpakasal habang buhay pang misis. This is inhuman at injustice in my side. Bakit? Wala akong kasalanan Ang misis ang nagpagalaw. Bakit ako ay bawal magpakasal ng ibang babae? There is no divorce in the Philippines. Okay? Another thing. Dito tayo. Mateo 5, versikulo 28. Biblia ito. Kasi maraming issue. Punta tayo sa Biblia. Kung ano ba ang Biblia. Ngunit, sinasabi dito, ngunit sinasabi ko sa inyo. Si Jesucristo nagsabi, ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sinumang lalaking magpalaya sa kanyang asawa, maliban na lamang sa dahilan na pakikiapid, ay nagtutulak sa kanya upang mangalo niya. At sino mang magpakasal sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala ng kasalanang sexual. Yung sinabi ko, nandito pa rin sa Biblia. Okay? So, very clear. Mateo 5:32. In Christianity,
ang dahilan na nagkakasala ang lalaki ay dahil sa babae. Di ba? Ang istorya po dito sa Biblia, kung babasahin mo ang Biblia, kapatid, in Christianity, si Adam was not deceived. Woman was deceived. Okay? Dito kung nakuha ko dito, yung Genesis, nakita ko dito. Tungkol po sa babae. Dito po sa Genesis, tungkol po sa babae. Okay? So the Lord God, Genesis chapter 3, verse 14 to 16. Ito po ang Biblia, nagsasabi po tungkol sa babae. Okay? So the Lord God said to the serpent, Ahas, because you have done this, cursed are you above all livestock. Curse you. Sinumpa niya yung ahas. And all wild animals. You will crawl on your belly, and you will eat dust all the days of your life. And I will put enmity between you and the woman. At pag nga, enmity, yung mga galit laban sa babae. And will, sinasabi, and a woman between you and offspring and hers. Yung mga anak ng babae ay sabihin, kalaban ng ahas. Okay? Tuloy dito. He will crush your head. Ang tao daw ay talagang papatayin ang ahas. And you will strike his heel. Ang ahas naman ay tutuklawin niya ang yung sa Bisaya patikod. The woman, he said, sa babae, ang Diyos nagsabi sa babae, I will make your pains in childbearing very severe. Ang ibig sabihin dito, sinasabi, gawin kong masakit na masakit ang inyong pagdadala ng bata, pagdadala ng tao. Bata sana maliit, pero pagdadala ng tao sa Tagalog, di ba? Buntis ba? Di ba pagdadala ng tao? Pagdadala ng bata? Tao. Tao na rin ang bata, no? Yes. Bisaya hindi marunong magtagalog. Sa English pa, I will make your pains in childbearing very severe. Gawin kong masakit na masakit ang iyong pagdadala ng tao. Very severe pain. With painful labor. Painful labor. Ibang mag-anak na, yung babae nga, hibat oy, hiwi god. Ang ibang babae, mukha, pag nanganak na, parang galit siya sa lahat ng lalaki. Pero makakita ng gwapo pagkatapos ng anak, iba naman. You will give birth to children. Magbigay ka ng mga bata. Your desire will be for your husband, and he will rule over you. Ibig sabihin na ang babae talaga ay sinumpa ng Diyos. Bakit nagkakaanak? Ang babae ngayon nagkakaanak sila at nagdadala ng tao ay masakit. Bakit? Dahil ang babae po ang nagkasala. Sa Biblia, hindi po lalaki ang nagkasala, kundi ang babae ang nagkakasala. Sa Islam, hindi ganon. Sa Islam po, both man and woman po nagkasala. Si Adan at si Eva, nagkakasala po silang dalawa. Hindi lang po ang babae. Okay? Nasabi kanina na ang babae is a cause of all. Yung bang babae, cause sa adultery. In Christianity, in the Bible, the woman, tingnan natin. Mateo 5, versikulo 28. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae, ingat kayo, mga pastor, huwag kayong titingin sa babae dahil nagsasabi dito ang Biblia. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae na may masasamang pagnanasa sa kanya ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Imagine, ang ibig palang sabihin, sino bang lalaki? Pag kayo tumitingin kayo sa babae at pumupuputok na yung babae, ayon sa inyong Biblia, kayo na po ay nangangalo niya. Bakit? May batas po ba sa Christianity paano manamit ang babae? Wala. In fact, mga pare pa mismo, mga pastor pa, ang naghihikayat na mayroon silang mga fashion show, ang mga beauty contest, mayroon pa sila. Mga leader of the church pa. Sa Islam, hindi. Nakakita na ba kayo ng Muslim? Nagbikini na nag-atin sa beauty contest? Wala. Yung naghalahat ng atin sa beauty contest ay hindi yung mga Muslim dudong.
Yan po ang babae dito. Okay. Another. In 1 Corinthians, ito ay babae ayon sa Biblia. Okay? Kasi bakit sinasabi ko ito? Bakit hinahalongkat ko ito? Dahil sabi nila, ang babae sa Muslim, grabe. Binabalot, walang kalayaan, walang freedom. Ang babae sa Muslim, binabalot. Gusto sila, walang balot. Ha? Kasi kung binabalot ang babae, walang kalayaan, gusto nila, walang balot. Ikaw dong, kung bibili ka ng suman, so anong bilhin mong suman? Yung may balot o walang balot? Pakakainin kita ng suman. Pakakainin kita ng suman. Gusto mong suman na walang balot? Tanggapin mo? Kakainin mo yung suman? Ako siguro, sikmahan ko na siguro. Ha? Or, kakain ka sa suman na may balot. Sila, grabe mga Muslim, walang kalayaan, no? Bakit? Balot na balot. Wala. Sa ayos. Wala sa ayos. Probinsyana. Pero kung walang balot, siksing. Oy! Grabe, ganun, oh. Dito sinasabi. Sinasabi dito. Okay, dito naman sa Biblia, another thing. Women should remain silent. Ang babae pala ay huwag magsalita. Grabe sa Biblia, no? Ang babae ay bawal po magsalita. Dito. 1 Corinthians chapter 14, verse 34. I will quote, women should remain silent in churches. Ang mga babae, tahimik kayo sa simbahan. They are not allowed to speak. Sino? Ang mga babae pala sa simbahan, they are not allowed to speak. Okay? But must be in submission as the law says. Nagsabi na ang babae pala. If they want to inquire about something, kung ang babae sa loob ng simbahan ay gusto to inquire, gusto silang mayroon silang malalaman, they should ask their own husbands at home. Bawal. Kung mayroon kang tatanungin sa simbahan, magtanong ka sa iyong mister. Saan magtanong? Sa bahay. Uy, bawal pala sa Kristiyano magsalita sa simbahan. Pero ang dami akong si Ellen G. White. Ellen G. White, propita pa ng Seventh-day Adventist, mga pastura pa, mga choir pa, Iglesia ni Cristo. Hindi lang nagsalita, umaawit pa. Grabe, di ba? May mga choir members, the largest world choir members, nga nandito sa mundo pala, ang Iglesia ni Cristo ang pinakamarami, pero sinasabi pala sa Biblia, nga bawal, magsalita ang babae. Sabi lang, hindi na may nagsalita, nag-awit lang. Grabe, may lusot din, no? May lusot. Okay. They should ask their husband. Grabe, ano? Okay, dito naman tayo. Tungkol sa pagtatakip po ng buhok. Kasi issue nila palagi, mga Muslim talaga. Bakit may tinatakpan yung buhok ninyo? Okay? Ang mga babae ba, tinatakpan? Sa akin, walang problema dahil lalaki ako, optional yun. Pero bilang mga Muslim, ay talaga ay sa hadith o talaga sa Islam, ang babae ay magtakip ng buhok. Ang mga Kristiyanong babae o mga lalaki nagtatanong, bakit tinatakpan? Para sa Biblia, itatakpan din pala ang buhok ng babae. Okay, tingnan natin. 1 Corinthians chapter 11, verse 5. Sinasabi dito, ang bawat babaeng nananalangin, yung babae nga nagdarasal, at naghahayag ng walang panakip ng ulo, ay nagbibigay ng kahiyaan sa kanyang ulo. Ang walang panakip ng ulo ng babae ay tulad na rin ng inahitan ng buhok. Ang babae daw, pag walang lambong o walang takip, ay para na daw inahitan, kalbo na siya. Kalbo na siya. Iba naman, sa size, 1 Corinthians chapter 11, verse 6. Ito ay sapagkat kung ang babae ay walang panakip ng ulo, magpagupit na rin siya. Ngunit kung ang kahiyaan para sa babae ay siya ay magpagupit o magpaahit, maglagay na lang siya ng panakip ng ulo. Grabe. Tapos, ilan ang Kristiyano dito nagtatakip ng ulo? Madre, may puntos. Madre. Pero, imagine, ang babae pala, magtakip pala ng ulo. Tapos, nagtatanong sila sa mga Muslim, bakit na gano'n? Marami pa dito. Tungkol po sa babae. Babae po ito in Christianity. Hindi lang ito babae Roman Catholic,
babae ng Iglesia ni Cristo, babae ng born again. No. Lahat pong nag-aangkin na Kristiyano na sumusunod sa Biblia, ganito po ang pananamit ng isang babae. Babae. Ang isang babae, ay ito namang sa unang Timoteo 2 kapitulo 11, versikulo 12, nagsabi dito, ang isang babae ay dapat ay matutong tumahimik na may pagsasakop. Hindi ko pinapapahintulot na ang babae ay magturo o mamumuno sa lalaki. Sa halip, siya ay maging tahimik. Pero ang daming takusa. Takot sa asawa. Dapat pala ang babae ay tahimik at ang babae ay sumusunod sa lalaki. Ang babae ngayon, masyado nga, mabunganga nga sa bahay, babae, minsan. Pero sa Kristiyano pala, dapat ang babae ay tahimik. Sinasabi, 1 Timoteo 2:14, hindi nadaya si Adan. Ito ang paningin ng babae sa Biblia. Dahil bakit sinasabi ko ito? Dahil tayong mga Muslim, masyado tayong sinabi, yung babae nyo walang kalayaan, ang babae nyo ganito, binibenta, ang babae nyo ay parang, walang appreciation from the Christians who are Muslim women. Okay? So, pinakita ko dito, ang babae ayon sa Biblia. Hindi nadaya si Adan. Hindi nadaya si Adan. Saan mabasa? 1 Timoteo 2:14. Hindi nadaya si Adan, ngunit na ang babae ay nadaya. Siya ang nasa pagsalangsang. Ang babae nasa pagsalangsang. Lansang ay mo, ano ba sa English ang pagsalangsang? Anong English sa pagsalangsang, sir? Pagsasalangsang. Ang babae daw ang nadaya, hindi si Adan. Sa Islam, silang dalawa ay nagkakasala. Sa Islam, naniwala tayo, and Allah had forgiven them. Okay? Ang dami pa dito. Dahil sa pagkakasala ni Iba, idiretso ko na lang dito, na lumabas pala ang kamatayan sa mundo dahil sa pagkakasala ni Iba. I will read. Cursed is the ground because of you. Through painful toil, you will eat food from it. All the days of your life, it will produce thorns and thistles for you. And you will eat the plants of the field. By the sweat of your brow, you will eat your food until you return to the ground. Nang ibig sabihin pala, yung nagkakasala na, ay doon na tayo kakain ng mga tanim. In this case, ang tao pala, yung nagkakasala na siya, doon siya kakain ng mga plants. Bakit? Ano bang kinakain natin, no? Is this logical? At mayroong mga tinik, at may mga harmful plants because sa kasalanan nila? We don't believe this. Ang tao ay nilikha ng Diyos ay nagugutom. Dahil ang Diyos lang po ang hindi nagugutom. At binigay ng Diyos ang tubig para tayo inom, binigay niya mga hayop para tayo kakain, nagbigay siya ng mga halaman para natin kakainin. Hindi po dahil sa kasalanan ni Adan. Otherwise, if all this true, ang kasalanan pala ni Adan, it's a blessing. It's a blessing pala nagkakasala si Adan. Otherwise, hangin lang kinakain natin. This is the Bible mention about kasalanan po.